Hello. Okay, good morning po. Ayan. Pakitignan nga yan katabi mo, sabi mo sa kanya, congrats. Ayan. Bakit ko pinapabati ng congrats yung katabi ninyo? Alam niyo po ba kung bakit? Congrats kasi umabot ka pa ng 2024. Ayan. Kasi ang daming tao hindi na nakaabot ng 2024 eh. Bisperas pa lang nategi na eh kasi na high blood, naputukan. Pero ang maganda tayo sa church, umabot ka pa ng 2024. Ayan, kaya congrats, sabi mo sa katabi mo. So bago tayo mag-umpisa sa ating mensahe, may mga announcement. Ayan, mamaya po, mayroong salo-salo mamaya dito, 3 p.m., alas 3 ng hapon, Brother Feli, So parang New Year celebration ng church. So ayan, 3 p.m. Kung sino gustong bumalik, ayan, balik ho kayo. And then sa Thursday, meron tayong mentoring with Pastor Pai. Ayan, Thursday, 7 p.m. Kasi January 11 yun eh. Actually, ang sabi niya sa akin kahapon nung tumawag siya sa akin, magkakaroon tayo ng mentoring with your church every quarter of the year. So, first quarter, yung January, parang second yata, April 11, tapos third quarter hanggang fourth quarter. So, loob na isang taon, isang beses tayong merong mentoring kay Pastor. So yan po yung ating mga activities and schedules. Ngayon, ito, tanungin ko kayo. Nung pagpasok ng 2024, what is the first thought that came into your mind? Ayan. Ano yung unang-unang idea na agad pumasok sa isip mo? Yung iba siguro, magpapapayat na ako kasi ang dami kong nakain eh. Ayan. Na-overdose ako ng kolesterol sa aking mga katawan. So kailangan ng pagpag. Ayan. Yung iba naman, magda-diet na ako. Ayan ang aking New Year's, resolution. Ano pa ho yung mga ibang naisip nyo? Yung iba naman, magsisimula na ako ng ganitong, ng business kong ito. Sisipagan ko na sa aking trabaho. O kaya yung iba naman, ang iniisip, babalikan ko yung unfinished business ko ng 2023 sa trabaho, sa relationship, sa goals in life, sa purpose in life, at itutuloy ko ng 2024. Alam niyo po ba na kada nagkakaroon ng transition ng taon, ang bawat tao ay nagkakaroon ng, alam niyo ba yun, nagkakaroon tayo ng adjustment. Tinitignan natin kung ano yung mali ng 2023 para i-improve pagdating ng 2024. Tama po ba? So, nagiging busy agad tayo on planning, on making strategies, nagiging busy agad tayo sa mga kalendaryo natin, nililista agad natin yung mga appointments natin, nililista agad natin yung dreams, goals, and plans natin. Pero alam niyo po, church, maraming taong gumawa niyan pero hanggang ngayon, palpak pa rin. Alam niyo po ba kung bakit? It is simply because they don't know how to stop. Napansin ko, kapag ang isang tao walang tigil sa pagiging busy, walang tigil sa trabaho, walang tigil kahit sabihin natin sa ministry, kahit sabihin natin na walang tigil kaka-work for the kingdom, kaka-push niya for the kingdom of God, alam niyo, napansin ko, nagfe-fail palagi kasi hindi marunong magpahinga. So ang title natin, ang topic natin ngayong first month ng taon is all about, alam niyo ba yun, yung magkaroon ka ng stop, tumigil ka muna. Nang sa gayon magkaroon ka ng spiritual refueling sa buhay mo. Tama po ba? Ayan, sabi mo sa katabi mo, stop muna. Ayan, tigil ka muna, relax ka muna. Ayan, sabi mo sa katabi mo, chillax ka lang, baby. Ayan, So ayan, paano ka makakapagkaroon o makaka-experience ng spiritual refueling if you don't know how to stop? Tama po ba? May tanong ako sa inyo dito, sino yung may mga sasakyan, yung may mga motor? Paano makakapag-gasolina yan kung hindi na tinitigil sa sasakyan niya? Nakakita na ba kayo ng sasakyang, alam niyo ba yun, non-stop, pero nakakapag-recharge sa gasolinahan? Wala. You have to turn off your engine, mga kapatid. In the same way, ang tao, ganun din. Kailangan mong tumigil, kailangan mo munang patayin yung makina mo, bagamat pansamantala lang, magkaroon ka ng break, magkaroon ka ng margin sa buhay, magkaroon ka ng space, nang sa gayon, magkaroon ng, alam mo yun, refueling, recharge, renewal, ma-energize ka, ma-revitalize yung iyong spiritual life, maging yung katawang panlupa mo para makasaba ka ulit sa 2024. Pansinin po ninyo, sa sports, ganyan din. Kahit masyadong tensyonado, masyadong intense ang laban, masyadong dikit ang score, mga basketball teams, they need to have their own timeouts. Tama po ba? Lahat, volleyball, football, nagta-timeout yan, naggaganon yan. Tama po ba? Maging yung mga siklista, sabi natin yung mga grand tours na bicycle racing, yung Tour de France,
Actually, ang ito pinakalaspag na sport sa buong mundo napansin ko, yung mga siklista eh. Magkakaroon ng Tour de France, 21 days na karera araw-araw. Tapos yung every stage na kakarerahin nila, siguro nasa 200 kilometers per day. Pinakamahaba 200 kilometers, pinakamaiksi mga 150 kilometers. Pag 150, ibig sabihin yan, hindi nangangulugang madali yan kasi mas maiksi. Pag 150, ang haba ng binabike mo, ibig sabihin mataas, bundok. So mas mahirap yung mas maiksi, bundok. Sabihin natin na hindi sila tumitigil, siguro sa average na 4 na oras buong araw nagbabike sila. Pero sa totoo lang, tumitigil din yung mga yan. Makikita natin na tuloy ang padyak nila, pero yung pacing, nagpapahinga yan. Pero mamaya, meron time na raratrat ulit yan, aabot ulit yung bike nila ng 80 kilometers per hour, mga kapatid. So nakita nyo, maging yan mga yan, nagpapahinga yan. Subukan mong mag-chess, wala kang pahinga, pagkatira ng kalaban, tira mo agad, talo ka. Kasi ang strategy mo, bara-bare. Maging yung mga chess master na may oras, nagpapahinga yan eh. Oo, nag-iisip agad yan, mabilis mag-isip yan. Tak, titira agad yan. Nag-iisip yan. Ako sinubukan ko mag-chess, hindi ako nag-iisip, talo. Oo, mali pa tira ko, kapatid. Oo. So in the same way, ganun din ho tayo whenever we don't learn how to stop or we don't stop, we don't take a pause in life, grabe. Ang mangyayari sa'yo, malalaspag ka. Madidrain ka. Maging si Jesus Christ, napansin ko sa Bible, tinuro niya sa atin kung paano tumigil. Maging yung mga great Old Testament characters na nakagawa ng mga miraculous features sa kanilang mga ministries in life, they know how to stop. Si Moses, bago niya sagupain si Pharaoh, tumigil yan eh. Nagkaroon siya ng burning bush experience. Actually, yung pagtigil ni Moses, it took him 40 years, hindi days, 40 years in the wilderness to stop, to contemplate, to meditate, to get to know God, bago siya bumalik sa Egypt at pakawalan at magkaroon ng exodus sa bayan ng Israel. So you need to stop. Ayan, tigil-tigil muna. Relax muna. Ano? So gusto ko i-share sa inyo itong verse na ito, yung Psalm 46:10. Actually, kanta ito eh. Ano? Kanta nung ano yung ano ba yung title nung Hide Me Now ba yun? Hindi, Still. Ayan, ano? Hindi, Hide Me Now kasi umpisa eh. No? Ano sabi ng Panginoon? Israelites, be still and know. Pangatlo, that I am God. Ito na mangyayari. I will be exalted among the nations and I will be exalted in the earth. Para mas maintindihan natin itong verse na ito, ano ang context? Actually, ang context nito, yung mga Israelites during this time, ang nagsulat daw nito, hindi si King David, parang si Korah yata, yung mga priest nung panahon pa ni Moses. Anong situation ng Israel during this time? They were in the wilderness situation. Magulo, uncertain sila. Parang iikot-ikot sila na hindi malaman kung makakarating ba ng promised land o kung matatalo ba sila ng mga kalaban nila. So kapag ganon, ang sitwasyon mo, tensyonado, aligaga ka, maraming pumapasok sa isip mo. Depression, negativity, uncertainties, anxieties. So ang gagawin ng tao pagka ganon ang iniisip niya, magpaplano, didiskarte, lalaban. Hanggang sa mapagod, nakakaisip ng plano, diskarte, laban. Pero alam niyo, sabi ng Panginoon sa mga Israelites, wait, bago kayo magplano, bago kayo sumabak sa gera, stop ka muna. Be still and know that God is God. Ano sabi niya? He will be exalted among the nations and He will be exalted in the earth. Ito ang problema natin. Hindi tayo marunong tumigil sa mga activities natin. Hindi tayo marunong mag-break sa mga karir natin. Hindi tayo marunong tumigil sa pag-aaral natin. Actually, yung sinasabi ko tumigil sa pag-aaral natin, yung mag-relax ka naman bilang isang estudyante. Yung bang okay lang naman na makatikim ka ng failures, makatikim ka ng 70 plus grade, okay lang yan. Kasi alam nyo ba, whenever we fail, we are learning. Tama mo ba? Sa totoo lang, nakakatakot pa yung taong puro success ang naaabot sa buhay. Kasi pagdating sila naka-experience ng failures, diyan na nababagsak, nagkakaroon na ng ibang depression o hindi magandang pangyayari. So ang sabi ng Panginoon sa atin, ito po, be still. Pag sinabing be still, tumigil ka muna sa mga ginagawa mo. Tumigil ka sa pagkilos mo. Pag sinabing and know,
ano yung pagaganahin mo? Yung mindset mo. Ibig sabihin, ang tinuturo natin Panginoon dito sa Psalm 46:10, stop, be quiet, and know God. Ayan na. Meron na tayong series ngayong January. Ngayon yung stop muna. Next week, be quiet. And then yung third week, know God. So sabi ng Panginoon, hindi, tumigil ka muna. Yung physical activity mo, tigil, stop. Tapos sunod doon, itigil mo naman pag sinabing be quiet. Kasi may mga tao tumitigil nga pero hindi mo tumitigil nagsasalita eh. Tama po ba yung mga kababaihan? Tumigil nga, di naman tumigil yung bunga nga. Minsan ganun tayo eh. Tumigil nga tayo sa trabaho natin, tumigil tayo sa physical actions natin, pero di naman tumitigil yung bunga nga natin. O kung tumigil mo yung bunga nga natin, hindi naman tumitigil yung isip natin. Kung ano-ano yung mga iniisip mo. So sabi ng Panginoon, tigil mo yung pagkilos mo, tigil mo yung bibig mo, yung actions mo, be quiet. Hindi, ako ang magpe-perform, sabi ng Panginoon. Ako magpapakitang gilas, sabi ng Panginoon. Ako ang magpapakita ng miracle, hindi ikaw. So ngayong 2024, sa pag-uumpisa, kailangan natin gawin ito. Stop, be quiet, and know God. Okay, tama po ba? No? Ngayon dito po, napansin ko, sa verse na ito, na merong tinuturo ito sa atin. Number 1, dun sa outline yan, pakibalik ka na. Number 1, ito po napansin ko. We need to stop and create pauses in our day to refuel our soul. Ayan, nakita nyo ba yan? Number 1 na gustong sabihin ng Panginoon sa atin, according to Psalm 46:10, ito, we need to stop and create pauses. Paano yung sabing pauses? Pause. Pag sinabing pause, standby ka muna. Kailangan magkaroon ka ng space sa buhay mo. Di ba sa trabaho, meron naman break? Merong morning break, merong lunch break, tsaka merong afternoon break. Tama po ba? Sa school, ganyan din. May break sa umaga, may lunch break, may break sa hapon. Sa relasyon, may break din eh. Tama ba? Hindi kailangan natin ng break sa buhay. Have a break, have a KitKat. Yung KitKat ka, nagbe-break, ikaw pa, hindi. We need to stop and create pauses in our day to refuel our soul. Ayan. Nakita ka na ba ng eroplano, hindi tumigil sa paglilipat tapos nagpapagasolina? Walang ganun. Nakapanood ako niyan sa palabas kay Harrison Ford, yung Air Force One, pero imposible ho yun. Biro mo nakapagpagasolina, umaandar yung presidential airplane, kapatid. Kalokohan yun. Sa motor, nakakita na ba kayo ng motor? Umaandar habang nagpapagasolina? Hindi. Hindi ka pwedeng habulin ng gasoline station para gasolinahan ka. You have to stop. Ayan, Kailangan natin tumigil muna para ma-recharge, para ma-refuel. Imagine niyo, church, ito imagine niyo. Subukan mo kayong gamitin yung cellphone mo. Naglalaro ka, nanonood ka, tapos naka-charge. Actually, ang consequences, masisira ang baterya niyan. Ito ang pangalawang consequences, yung worst case scenario. Pwedeng mag-short circuit yung cellphone mo, sumabog at makuryente ka. In the same way, ang buhay na hindi tumitigil para mag-refuel, ganyan din ang mangyayari. Disaster. Ayan. Pangalawang bagay, sige next. A life without margin or space is a life approaching an imminent disaster. Nakita po ninyo yan. Bakit ginamit ko yung term na margin or space? Listen to this, church. Nung nag-aaral kayo, di ba't sa isang notebook, may mga guhit-guhit. Yung guhit, ang ibig sabihin, yan yung pagsusulatan mo. Pero napansin nyo ba na both sides ng kada pages ng notebook mo, parang merong 1 inch na space? Ano ibig sabihin nun? Huwag kang magsusulat dun sa space na yan. Magsusulat ka lang doon sa merong guhit nung notebook. Sino rito yung pati yung space sinulatan? Bagamat hindi mo ginagawa yan nung ikay nag-aaral sa notebook mo, pero ito guarantee ko, ginagawa natin sa buhay natin yan. Na maging yung mga blank spaces natin in life na dapat ipahinga natin, gumagalaw pa tayo. Tama po ba? Sino rito yung natutulog, habang natutulog ka, pinapanaginipan mo yung trabaho mo. Ayan. Ibig sabihin yan, kapatid, naku, delikado ka. You will be experiencing an imminent disaster in your life. It is simply because
Imbes na mag-relax ka, biro mo napapanaginipan mo yung terror boss mo. Napapanaginipan mo yung sadista mong teacher na pinapatapos na yung thesis mo kinabukasan. Paano ka makakagawa, paano ka makakapag-defend ng thesis mo kung mismo pati pagtulog mo, ginagambala ka? Di ba? At ang nakakatakot, kapatid, natutulog ka na nga lamang, hindi naman 666 yung napapanaginipan mo, yung 56 yan, kumakatok na. Nai-stress ka, sinasabi mo, hindi, kailangan kong magtrabaho, kailangan kong mag-overtime kasi marami akong utang. Ayan. Marami akong niloan. Ayan. Kasi ang hilig ng kalolon dun eh. Loan dito, loan doon. Ayan. Sino dito yun, ganon? Yung, hindi ka nga nakaabot ng London, pero ang hobby mo, London ng London. Loan dito, loan doon. Listen to this, church. A life na walang margin or space. Actually, yung margin or space, kailangan talagang space talaga at wala nang kasulat dyan kasi para sa'yo yan eh. At ang maganda, hindi para sa trabaho yan, hindi para sa activities mo yan. Yung space na yan, yung margin na yan, para kay Lord. Nang sa gayon, magkaroon si Lord ng space sa buhay mo so that He will empower you and refuel you for the next days of your life. So, ang buhay na walang margin or space ay isang buhay na nag-a-approach ng isang disaster pag hindi ka marunong mag-stop. Next, ano ba yung nakalagay dyan, Mitch? Listen to this, church. Yung sabi ni Lord dun sa Isaiah 46:10, to be still, it means to stop. To be quiet and to cease activity consciously. Nasubukan niyo ba yung church? Yung nagbabakasyon ka sa Baguio, pero ang iniisip mo pa rin, yung babayarin mo sa... Biruin mo, nasa Tagaytay ka, ang iniisip mo, trabaho. Parang hindi ka na nakapag-enjoy niyan. Tama mo ba? Mabuti pa, kung nagbakasyon ka at iniisip mo lang din yung trabaho mo, huwag na magbakasyon. So sabi ko, to be still, it means to stop, to be quiet and to cease activity and to consciously focusing your thoughts on God. Kasi pag ikaw ay nag-isip ng mga bagay patungkol kay Lord, yung mga bagay na kinasisindakan mo, nare-relieve. Nagiging at ease ka. Na ipapakalma ka ni Lord, especially knowing na yung mga bagay na iniisip mo, out of control na at si Lord na lang yung may control. Alam niyo the problem ng mga Kristiyano ngayon, ito po, hindi natin mabitaw-bitawan yung remote control ng buhay natin. We want to control everything in our life na dapat si Lord lang ang may hawak ng remote control na yan. Kailangan isurrender natin yung remote control natin. Kailangan isurrender natin yung control natin sa buhay natin at ipagpasa Diyos na lamang natin. May mga situations in life na talagang out of control, na talagang si Lord na lang talaga ang talagang merong kapangyarihang mag-control. Kaya lang ang problema, ayaw natin ibigay ang controller kay Lord. Ayaw natin umi-stop. Tapos pag hindi tayo umi-stop, natataranta tayo, nagiging anxious tayo. So pwede ba kahit minsan sa buhay natin, mag-stop naman tayo? Alam niyo ba si Albert Einstein, isa sa pinakasikat at successful na scientist, nag-confess siya. Alam niyo kung ano confession niya? Ang sabi niya, ang tulog daw niya, 14 hours to 12 hours a day. Kaya raw siya nakakapag-isip, nakakapag-formulate ng mga bagay-bagay kasi ang haba raw ng pahinga niya. Bagamat ang itsura niya mukhang hindi nagpapahinga, kapatid. Biro mo yan ang confession niya. Meron namang isang scientist, on the contrary, si Thomas Edison, ito naman di naman natutulog. Yung naka-imbento ng fluorescent light, ng electric bulb. Kasi itong fluorescent light, minodify ng Pinoy ito si Flores Pero siya, yung pinagkuha na itong concept na ito, si Thomas Edison din, yung kanyang light bulb. Ito ang confession naman itong isa. 4 hours a day lang daw ang tulog niya. Kaya lang pansinin natin yung mga inventions ni Edison, karamihan palpak. At doon sa kapalpakan niya, doon siya nag-build up at doon siya nakadiscover kung paano maging tama yung kanyang inventions. So ang lesson kay Einstein ito, matuto tayo magpahinga
mag-take ng rest at mag-stop. Ang lesson naman kay Edison, hindi yung wag tayong magpahinga. Ang lesson kay Edison, alam niyo po kung ano, gamitin natin yung failures natin para maging successful tayo. It's okay to experience failures in life as long na ginagawa mong teacher ito at hindi bangungot sa buhay. Tama po ba, mga kapatid? So ano ba yung pangatlong tinuturo sa atin itong verse na ito? Listen to this, ito po. Most of us find it difficult to stop because our lives have been too full. Punong-puno yung buhay natin. Punong-puno ng schedule, punong-puno ng iniisip, punong-puno ng adventure, punong-puno ng kung ano-anong temptations na pwedeng ibigay sa atin. Alam niyo ba, church, ito pinagtataka ko eh. Bakit mas maraming tao ang busy ngayon kaysa nung dekada 80 at 90? Di ba't dapat, dahil sa pagdating ng technology, di ba dapat ang tao ngayon mas magaang na, mas less busy na tayo sa trabaho? Kasi pinagaang na ng technology yung buhay natin eh. Pero bakit ngayon, nagkaroon na ng internet, nagkaroon na ng computer, na kung saan pinabilis na ang mga bagay-bagay, bakit mas lalo pa tayo naging busy? Ito nakakalungkot. Yung technology, yung breakthrough in technology, na dapat gawing less busy yung buhay natin, less mahirap ang buhay natin, alam nyo, yan pa yung nakapagpahirap. Kaya tayo lagi nagiging busy dahil sa internet, dahil sa technology, dahil sa cellphone, dahil sa tablet, dahil sa gadgets. Tama po, mga kapatid? Pansinin yung mga tao nung araw, nung walang cellphone, nung hindi sila marunong dumut-dot, dot-dot yung ganon. Meron silang time to meditate about God. Ngayon, biro mo dahil sa kakabisi natin, minsan nagpe-pray tayo, nakakalimutan na nga natin eh. Wala nang space si Lord sa buhay natin eh. Di ba? Ako minsan nagagalit ako kasi anak ko, pagka kumakain, sabay naka-gadget, gumaganon eh. Yung anak kong 5 years old, sabi, Daddy, cellphone. Kumakain, nagsi-cellphone eh. Ang kinaiinis ko pa pag gagamitin ko yung cellphone ko, ang gaspang. Hindi pansinin nyo, pag ang cellphone mo, pinahiram mo sa bata, kinuha mo na ulit, ang gaspang lagi. It's either may pagkain yan, laway, sipon. Pansinin ko lagi, kada lahat ng cellphone ko, pagka pinahiram ko sa bata, pagkakuha ko, ang gaspang. Ang pangit ng hagod. Listen to this, totoo po tayo, naniniwala ko ba kasi sinasabi ko? Nakaramihan sa atin, ang hirap ng tumigil kasi ang buhay natin preoccupied. Preoccupied ng success, preoccupied ng career, preoccupied ko paano kumita, preoccupied ko paano i-solve yung problem, preoccupied ko paano bayaran yung mga loans, preoccupied ko paano maging masaya, preoccupied ko paano maging successful in life, preoccupied. At nakakalungkot, preoccupied din tayo ng mga anxieties natin. Kasi nga ang ating buhay have been too full. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, sa mga Israelites, huwag niyo munang isipin yung nations. Huwag niyo munang isipin yung warfare. Huwag niyo munang isipin yung mga invasions. Huwag niyo munang isipin yung mga bagay na nakaka-anxious. Sabi niya, be still and know that I am God. Sabi ng Panginoon eh. Ito ano kaya yung mga dahilan natin kung bakit tayo punong-puno sa buhay natin? Ito number 1. Pansinin po ninyo ito. Okay, number 1. I don't have enough time. Ayan, totoo ba yan? Tingnan mo yung katabi mo kung wala ng oras. Kasi kung wala ng oras yan, delikado yan. Maraming oras yan. Wala na raw oras. Bakit? May taning ka na ba? Minsan yun, ayain mo sa gawain. Wala akong time eh. Paano ka naging walang time eh? Nandito ka pa. Busy sa schedule eh. Ayan, ito yung isa sa mga myth, mga excuses na ginagawa natin. I don't have time. Hindi, sa totoo lang marami kang oras. Ang problema, preoccupied lang. Tama po ba? Ang problema, meron ka lang schedule. Mali yung palusot na, hindi, wala akong oras eh. Hindi, marami ka lang schedule. Marami ka lang ganap, kapatid. Tama po ba? Ayan. Next, sunod na natin. Ito, listen to this, church. The real reason we feel we don't have time is because,
we mismanage our time and priorities. O, na-mismanage mo yung oras mo, hindi sa wala kang oras. Tama po ba? Actually, sa totoo lang, mali yung term na time management eh. Self-management dapat. Kasi sa totoo lang, hindi mo minamanage yung oras. Ang minamanage mo, yung sarili mo. Hindi mo dinidisiplina yung oras. Kasi ano man ang gawin mo, the clock still continues ticking. Oh, TikTok, TikTok, TikTok. Kaya ikaw TikTok, TikTok, TikTok na rin. Tama po, mga kapatid. Kaya ka busy eh. Tignan nyo ito, no? The reason we feel we don't have time is because we mismanage our time and priorities. Ito ang nakakalungkot sa atin. Yung major, naging minor. At minajor mo, yung minor. Tama po ba, mga kapatid? Ito pa, sabi. Or have filled our day. Ito, with trivial activities. Ayan. Ito nakakalungkot sa mga kabataan eh. No, minsan nalulungkot ako. Napansin ko, may mga kabataan na hindi na nga nag-aaral, hindi man nagtatrabaho. Niyayaya ko sa gawain, busy raw siya. Ano busy? Kaka-TikTok, kaka-Facebook, kaka-YouTube? Kakatambay. Ito ang problema natin. Napuno ang oras natin ng mga trivial activities. O, ano ibig sabihin ng trivial activities, mga kapatid? Social media. Sino rito yung hindi kayang mabuhay ng walang Facebook? Sabi mo sa katabi mo, ang babaw mo kapag ka ikaw yun. Kasi mas maraming tao ang nabuhay sa atin nang walang Facebook, yung mga sinaunang tao. Sino dito ang hindi kayang mamuhay ng walang cellphone? Ito, sino dito ang hindi kayang mabuhay ng walang load yung cellphone, walang data? O, di ba? Ang dami nating naka-schedule sa buhay natin na nauubos lamang dahil sa mga trivial activities. Imbis na we're spending time alone with God, nagsi-cellphone tayo, nagpe-Facebook tayo, nagti-TikTok tayo. Church, hindi ko sinabing masamang mag-Facebook. Hindi ko sinabing masamang mag-TikTok. Hindi ko sinabing masamang mag-social media. Ang masama, kapag ka iyan, yung mga yan na ang kumain, na-possess at naging na-obsess ka na dyan, kapatid. Na to the point na napuno na ang schedule mo na wala ka ng oras sa family mo, wala ka ng oras sa Diyos mo, wala ka na ring oras sa future mo kasi dito sa mga trivial activities na ito. Okay lang siguro yung manood ka ng TikTok, scroll ka ng scroll 2 minutes, tama na, at 5 minutes. O Facebook, tingnan ko lang yung notification, tama na. Kasi may mga tao na hindi kayang mag-Facebook nang hindi nakakapag-post ng 5 beses sa isang araw eh. Tapos pag hindi mo nilike yung post, nagtatampo. Alam nyo, kailangan itigil natin yan. Eto pa, listen to this. Ito napansin ko eh. Ang daming kabataang Pilipino ngayon, church, napapahamak, hindi nakakagraduate ng school, nasisira ang future kasi kaka-games sa cellphone. At hindi nyo ba alam, yung mga gumagawa ng games sa cellphone na yan, ang gumawa niyan yung mga kabataan sa ibang nation. Yung mga Japanese, yung mga Americans, yun yung mga developer, kapatid. Sabihin mo, tayo naman, tangkik tayo ng mga tangkik ng mga apps nila, na nagiging unproductive tayo, sila ng gawa ng mga apps, sa atin pinapakain, sila kumikita, kasi binabayaran mo through Google Play eh. Tama po ba? So ito na nangyari. The reason we feel we don't have enough time is because we mismanage our time and priorities and have filled our day with trivial activities. Mabuti pa nga si Facebook, nakakamusta mo eh. Si Bible book, hindi mo nabuksan eh. Tama po ba? Yung isang book, hindi natin nabubuksan eh. Yung Bible, yung Word of God, yung manual ng buhay mo. So ngayong dati na 2024, hindi ko sinasabing itigil natin ang social media. Less, and more
on the main thing, on the godly things. Tama po ba, mga kapatid? Ano ho? So yan yung pangalawa. Pangatlong dahilan, ito po yung pangalawang dahilan kung bakit kung bakit punong-puno yung buhay natin. Ito I'm in a busy season right now. Naniniwala ba? Ako di ko naniniwala rin dyan eh. Oo, there are busy seasons in life. Sa mga bata, mga nag-aaral, merong busy season yan. Yung midterms, prelims, tsaka finals. Yung mga quarterly exams, busy season yan. Pero take note of this, hindi mo pwedeng gamitin palusot ito na busy ka. Kasi pag sinabing busy season, season lamang yan. Hindi buong taon. Maging sa trabaho, there are busy seasons in work. Especially yung mga nasa production. O ngayong Pasko, busy season kami, puro overtime kami kasi kailangan namin makakota eh. Okay yan, di ba? Pero titigil din yan. So hindi natin pwedeng idahilan na yung buong buhay mo, kada taon, buong season mo, busy ka. Tama po ba, mga kapatid? Ayan. Sabi mo sa katabi mo, mukhang nabubuking ka na ngayon, kapatid. Ayan. Ayan. Hindi natin pwedeng sabihin yan that we are in a busy season right now. Okay, mga estudyante, tanongin ko ba kayo? Ang teacher nyo ba araw-araw may pa-project? Ang school nyo ba araw-araw may pa-midterm, pa-finals? Wala! Seasonal lang yan. Ang university nyo ba kada araw may pagawang thesis? Wala. Actually, ang thesis once in a course lang yan eh. Tama po ba? So, hindi natin pwedeng ikatwiran yung I'm in a busy season right now. Actually, si Lord, kaya nga niya ginawang example sa sarili niya yung Sabat eh. Para gawin natin eh. Para gayahin natin eh. That on the seventh day, He took a rest. Nagpahinga siya. Tama mo ba? Yan. So, kailangan din nating magpahinga. Ayan. Next, ito po yung sunod na dahilan. Ito pa. But this is really important eh. Kailangan matapos ko to eh. Ano ba yung tinatapos mo? Yung ipopost ko sa Facebook, pastor eh. Yung ginagawa mo ba ngayon, o yung kinabibisihan mo ba, pinagkakakitaan mo ba? So kung yung pinagkakakitaan yan, hindi mahalaga yan. Yung pinagkakabisihan mo ba ngayon, may bearing ba yan sa future mo? Preparation ba yan for future mo? So kung hindi preparation for future mo yan, no bearing din dapat yan. Trivial lang yan. Minor yan. Actually, mag-schedule tayo sa oras natin. Hatiin natin sa 4. Important, less important, urgent, less urgent. Di ba? So gaya, anong ipaprioritize natin? Yung important tsaka yung urgent. So na ipaprioritize mo yung important na less urgent. Ang pinaka-ililist prioritize mo yung less urgent and less importance. Tama po ba? Okay, next. Ano pa yung mga dahilan natin ngayon? Listen to this, church. It's okay to say no because we cannot do everything, nor should we. Ang problema, kaya maraming tao ang busy, hindi marunong tumanggi. Tama po ba? Hindi tayo marunong tumanggi sa tawag ng kung ano-anong sinong tumatawag sa atin. Napansin niyo si Jesus Christ, marunong tumanggi. Basahin niyo yung Bible. Anong sabi? When the crowds were running for Him and approaching Him, Jesus immediately took His disciples and went to the other side of the lake. Nakita niyo ito? Napansin niyo sa Bible na kada ministry ng Panginoon umaakit sa bundok, naghahanap ng solitude place, naghahanap ng isolated place, nang sa gayon meron siyang space for God at para sa sarili niya. Napansin niyo yung time na ang dami niyang ginawa sa ministry, nagturo, nagpalayas ng demonyo, nagpagaling, nagpakain ng maraming tao. Ano ginawa niya? Umakyat sa bundok, sinama niya yung 3 disciple niya, si Peter, si James, and John. Nung pag-akyat niya sa bundok, dahil sa sobrang na-miss niya, yung amoy ng langit, ayan na, ano nangyari? Nagbagong anyo si Lord, pumuti, nagliwanag, nag-transfigure. Kaya napansin yung 3, Jesus Christ is no ordinary man. Doon nga nila na-realize that Jesus Christ was the Son of God.
Ano? So kung si Jesus Christ na Diyos na nagkatawang tao, kailangan ng break, kailangan humindi sa demands ng crowds, dapat tayo ganun din. Matuto kang humindi, lalo na pagkapagod ka na. Matuto kang tumanggi, matuto kang mag-decline kapag kailangan mo ng mag-refuel, mga kapatid. Tama po ba? No? So it's okay to say no because we cannot do everything, nor should we. Ano yung sunod na dahilan? Ito po nakita ko pa eh. Success and busyness are synonymous. O nakita po ninyo ito. Tandaan nyo mga kapatid hindi porket busy ka, nagiging successful ka na. Busy kasi ako eh. Yung sitang busy, business eh. Tapos pag sinabing business, businessman ako eh. Hindi pwede yung ganun, kapatid. Ang daming taong busy, naging failure. Ito, para mas maintindihan niyo itong gusto kong i-point out, merong isang lalaki, ang ganda ng trabaho niya, church. 6 digit. 6 digit yung sinasahod kada buwan, Ang problema niya ito, bumili siya ng mamahaling bahay, hulugan, sa isang mamahaling subdivision. Sa 11th Street subdivision yan, mamahaling subdivision dyan, mga kapatid, Pero mo ang mahal nung hinuhulugan niya. Bumili ng sasakyan, kapatid. BMW. At ang nakakalungkot, hindi lang isa. Tag-isa sila nung asawa niya. Meron silang BMW. Ako may BMW rin ako by means of walking. Ayan, Pero mo, baka 6 digit yung yung sinusweldo mo, may mansion ka, may 2 kang luxury car, tag-isa pa kayo ng misis mo. Ito pa matindi. Yung misis niya, pinapampered niya. Biro mo, buwan-buwan pinapafacial niya, buwan-buwan pinapariband niya, mga kapatid. Grabe ang nito. Grabe ang ginawa niya, luho doon sa misis niya. Tapos ito matindi. Meron siyang 3 anak, lahat ng anak niya binila niya ng iPhone. Biruin mo, iPhone 20 Pro Max Plus Ultra, kapatid. Sabi ko, minsan iniisip ko, grabing nitong taong ito, talagang talagang, alam mo sabi niya, nagtataka siya, ang laki-laki ng sahod ko, bakit hindi sapat? Nagluho eh. Akala natin, success is synonymous with business. Kaya itong ginawa niya. Nung napansin niya na parang bitin pa yung kanyang 6-digit na sahod, alam niyo kung ano ginawa niya? Sumideline, rumakit, umovertime para lamang mapunan yung mga luho nila. So ngayon, nung nag-overtime, sumideline, rumakit, ito na ang dahilan niya. Busy ako, it is simply because I am a successful man. Nakita niyo yan? Basahin mo yung next slide. Ito yung dahilan niya We are too busy supporting our poor choices in life that made us feel successful. Feeling niya, because of those luxurious things na na-accumulate niya, successful na siya. Pero ang hindi niya alam, because of those things na ang mahal ng maintenance, ang mamahal ng mga bilin niya, ang mamahal ng pinanglolo niya, yan pala yung umuubos sa kanyang time at para maging truly successful siya. Actually, tatalunin pa siya ng isang minimum wage earner, mga kapatid na merong sideline na palamigan Kasi yun, kumikita, hindi pa siya stress sa trabaho niya. Samantalang siya, kahit 6 digit, stress siya sa kababayad ng mga hinuhulugan nila. Listen to this, church. Sometimes we are too busy in life supporting our poor choices that made us feel successful. Actually, naging successful man sila, feeling nga lang. Tama po ba, mga kapatid? Pero mas maganda, maging successful ka, hindi sa sarili mong pananaw, sa pananaw ng Diyos, kapatid. Okay, next. Dito na tayo magtatapos. Conclusion. Doon sa Isaiah 46:10, ano yung pwede nating i-take out? Ito po, church, stop saying yes to everything. Tanggihan mo yung tao. Kahit malaki offer. Sige na, babayaran kita, 100,000. Hindi, kailangan mo pahingi. Stop saying yes to everything. Stop occupying your life with trivial things. Stop filling your life with too many luxurious things.
and living a busy life with no margin and space for family. Okay, matuto tayo magpahinga. Learn to be still. Learn to stop. Ano? Merong isang pastor. Itong pastor na ito namatay eh. Talaga, pero grabing sipag naman at iniwang legacy sa church. Guro mo, nag-umpisa sa church nila, 10 lang. Nung namatay siya, naging 10,000 yung miyembro. So, nung namatay yung pastor, nakahiga dun sa burol niya, ang daming nagpatotoo. Meron dun isang kababaihan. Yung pastor namin dun, di ko makakalimutan eh. Kasi dahil sa kanya, nabuo ulit ang aking family. Merong isang kalalakihan, nagpatotoo. Itong pastor na ito talagang maasahan mo eh. Kahit alas 3 ng madaling araw, siya pa'y nagdadrive ng sasakyan ng church para itakbo ako sa ospital. Oh, grabe. Nakakabilib yung ganung tao, tama po ano? So lahat ng mga membro, nagpatotoo about doon sa goodness, sa sipag, sa dedication, sa buwis buhay na ministry ng pastor. Mamaya-maya may dumating na taong grasa. Ang baho. Oo, talagang yung buhok, ang gulo-gulo. Taong grasa. Sabi ng mga ka-church member nila, sino ho kayo? Nagulat sila yung taong grasa, nag-testimony. Uy, bakit nagpapasok kayong taong grasa? Alam niyo sabi ng taong grasa? Ako po yung anak ng pastor nyo. Anak pa na ng pastor yung taong grasa. Sabi ng mga miyembro, bakit ka naging ganyan? Samantalang gumanda buhay namin dahil sa tatay mo. Kaya po naging ganito ang buhay ko dahil napabayaan po ako ng tatay ko eh. Ang prioritize niya ho, kayo. Nakakatawa at nakakalungkot yung kwento. Tama po ba mga kapatid? Kung minsan nagiging busy tayo, akala natin for the things of God, Pero sa totoo lang, church, ang isang man of God, ang first ministry niya, yung family niya. Tama po ba? Tandaan niyo, church, ha? Baka busy tayo sa ibang bagay. Hindi mo alam yung anak mo nagiging taong grasa na. Baka mamaya, nagiging busy tayo sa ibang bagay, hindi mo nakakamusta yung anak mo. O kaya yung asawa mo. Ang nakakalungkot doon sa pastor na ito, ang dahilan pa niya kung bakit busy siya, for the Lord. Pero ang di niya naalalaman na ang first ministry niya is his family, mga kapatid. Amen po ba? Okay, tayo po tumayo ngayon. Next thing, meron pa ako nakadagdag dyan eh. Listen to this. In life, we should always connect and don't disconnect with God while living in the real world. Alam nyo, ito turuan ko lang ho kayo. Kung talagang busy ka, kapatid, kung talagang busy ka sa gawain mo, ito gawin mo. Why not, before going to work, take a pause, pray, meditate, no? O kunyari, busy ka sa trabaho mo, magko-commute ka, di ba pag nag-commute ka, traffic na? So yun lang eh, pag na-traffic ka sa pagko-commute mo, imbes na aliwin mo yung sarili mo sa cellphone mo, what if habang traffic, pumikit ka, nagpe-pray ka kay Lord, Lord, I'm having this margin, this blank space in my life, Panginoon, para kausapin ka, para pasalamatan ka sa 2024 na ito. Kapatid, tandaan nyo, nakakalungkot, sobrang busy natin. Hindi lang yung pamilya natin na napabayaan natin, maging yung Diyos natin, yung relasyon natin sa Diyos, napabayaan na natin. Kaya nga sabi ng Panginoon dun sa, sa Revelation 3, o Revelation 2 yata, yung sa Church of Ephesians, sabi ng Panginoon, busy kayo, alam ko yung dinefend nyo yung faith ninyo, alam kong ginampanan nyo yung inyong task para sa inyong church. Pero ano sabi ng Panginoon? But you have forsaken your first love. Pwede pala yun, Nagiging busy ka sa activity, pero yung feeling dun sa first love mo, wala na. Busy tayo sa trabaho, busy tayo sa schedule natin, busy tayo sa business natin. Pero kapatid, yung nagbigay ng success, yung nagbigay ng blessing, hindi ka na naging busy, nakalimutan mo. O kung hindi man tayo naging successful, ito busy tayo kaka-plan para matupad yung pangarap natin. Busy tayo para makapag-ipon, para makapag-business. Galit na galit tayo sa success kasi gusto natin maging ganun eh.
Pero ano sabi ng Panginoon? Seek first thy kingdom of God. Ano? And all these things shall be added unto you. O balik rin natin. Don't seek first thy kingdom of God and all these things shall be subtracted unto you. Di ba nakakalungkot naman, ano? Walang-wala ka na nga, tinanggalan ka pa. Ano? So always connect and don't disconnect with God while living in this world. Bigyan ko kayo ng example, ano? Nung araw pag pumapasok ako nun, ang ginagawa ko palagi, may sounds ako. Pero yung sounds ko, hindi naman masyadong malakas, tamang-tama lang na naririnig ko siya. Dapat ganun din tayo spiritually. Na habang gumagalaw ka into this real world, meron kang sound, open yung tenga mo for the prompting of God and of the Holy Spirit. Sensitive ka. Pero wag naman masyadong malakas to the point na nakakalimutan mong you are living in this real world. Tama po ba, mga kapatid? Next, ito po ang sabi pa po. Whenever we have a regular connection with God, our focus is clearer. Lumilinaw. Yung vision mo nagiging brighter and yung joy in life mo, it becomes richer. And we have experienced more fullness of life that God offers. It is simply because you have a regular connection with God. Tama po ba? So ngayong araw na ito, sa unang araw ng bagong taong ito o unang linggo ng taong ito, Lord, stop muna ako sa mga lahat-lahat. Laylo muna ako. Slow down muna ako. Ima-maximize ko, Lord, yung blank space, yung margin space ng buhay ko, nang sa gayon, Lord, makapag-meditate ako, makapag-contemplate ako, makapag-isip-isip ako, at nang sa gayon, Lord, magkaroon ako ng quality time with you. So tandaan po ninyo anong sabi ng Panginoon, be still and know that I am God, sabi niya. Still muna tayo, relax ka lang. Makinig muna tayo kay Lord, huwag muna tayo yung magsabi kay Lord. Si Lord ang magsasalita sa buhay natin. Pagdating siguro ng February, hindi saka tayo mag-full blast ulit. So tayo po yumuko, tayo po manalangin. Father, thank you so much for reminding us to stop. Lord, minsan yung pagiging busy, Lord, deception pala yan. Naging busy kami, Lord, sa mga unproductive things, sa mga trivial things, sa mga no-bearing things na pwedeng i-offer ng sanlibutan ito. At dahil doon, Lord, sa pagiging busy namin into the wrong things, nakalimutan namin pala yung mga mahahalagang bagay. Kayo. Salamat, Father. Bagamat ang dami naming pagkukulang, especially sa time namin sa inyo, sa devotions, sa prayer, sa meditation, sa Bible reading, O Lord. Pero salamat, Lord, nakatungtong pa kami, Lord, ng 2024. At salamat for the reminder na ito, Panginoon, na nawa, Lord, ma-practice namin yung minsan pagtigil, yung be quiet, at magkaroon ng connection sa inyo. Salamat, O Lord, for this reminder. Salamat, Panginoon. Lord, ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. God bless, mga kapatid.